Dito po sa talata na aking binasa, makikita po natin na nainip po yung mga Israelita sa tagal po ni Moises na bumaba po ng bundok. Kaya sila po ay nagtipon kay Aaron at sinabi po nila kay Aaron na igawa mo kami ng Diyos na mangunas sa amin. Dahil hindi natin alam kung ano nangyari kay Moises na naglabas sa atin sa Ehipto. Dito po natin makikita na dahil nga po sa pagkainip nila na para pong nawala po yung tiwala nila kay Moises, nawala rin po yung paniniwala nila sa ating pong Panginoon. At dito po natin makikita na sumagot po si Aaron at ang naging sagot po ni Aaron dito, na kunin mo ang mga hikaw na ginto na suot ng mga asawa at anak ninyo at dalhin sa akin. Yun po ang naisipan po ni Aaron na sagot sa mga Israelita, kasi hindi po natin alam kung ano po yung nanguna kay Aaron. Siguro kaya lang po naisip niya yun dahil baka po siya nag-aalala, baka po siya natakot na baka siya po ay siya patayin ng mga Israelita. Kaya siguro sa aking takbo lang po ng isip, baka ito po yung naisip ng way ni Aaron na gawin pong panglilinlang sa mga Israelita, dahil nga po sa nakita niya yung mga Israelita ay sa pagkainip nga po kay Moises, baka kung ano pong gawin sa kanya. Kaya yun po naisipan niya na pinakuha nga po niya yung mga ginto ng mga asawa at anak. At ang ginawa nga po ni Aaron dito ay kanya pong kinuha po yung mga ginto at kanya pong tinunaw. Kanya pong tinunaw. At ang naging anyo po nito ay isa pong bakang ginto. Hinugis po sa baka. At sinabi po ng mga Israelita na ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. Dito po natin makikita na talagang pinakita po ng ating Panginoon sa kanila nung una pa yung mga kababalaghan na mga ginawa ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng Moises. Dito po rin po natin nakita ngayon na nawala po yung tiwala nila kay Moises at sa ating po Panginoon. At makikita po talaga naman natin na ang sinabi po nila, ito ang Diyos natin na naglabas sa atin sa Ehipto. So, kaya sa atin pong buhay, kung atin pong isipin din at kung atin pong atin pong bibigyan ng kaunting idea na minsan tayo naguguluhan din po sa mga sitwasyon na dumadating sa ating buhay, na kung may pagkakataon na may mga problema tayo na naisip natin na tayo pinabayaan minsan ng Diyos, tayo bakit ganito ang takbo ng buhay natin. Kaya ito ang nagiging problema sa ating na mga Kristiyano, na minsan yung pagkawala ng tiwala sa ating Panginoon. Kaya dito rin po natin makikita na at nung makita nga po ni Aaron, yung mga tao ay sila po ay sumaya at nagpagawa pa po ng altar sa harap po ng baka. At nagdaos pa po sila ng kapistahan. So, kaya po natin minsan, kung dumarating po sa ating buhay na mayroon po tayong mga pagsubok, huwag po tayong basta maniniwala sa mga kaibigan natin, sa mga tao na nakapaligid sa atin. Mas mabuti po tayo na kay Lord po tayo humingi kay Lord tayo lumapit upang po tayo maging mapaganda kung ano po mga misang pinagdadaanan natin. Hindi po dapat tayo sa kaibigan, terik na po tayo sa ating Panginoon. Kaya purihin po yung Panginoon at marami pong salamat. Glory to God po.
Magandang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong isi-share ngayon ay sa Exodus chapter 32 verse 6 to 8. So the next day the people rose early and sacrificed burnt offering and presented fellowship offerings. Afterward they sat down to eat and drink and got up and indulged in revelry. Then the Lord said to Moses, "Go down, because your people who you brought up out of Egypt have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, 'These are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt.'" Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 32 verse 9 to 11. Kilala ko ang mga taong yan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Hayaang lipunin ko sila at ikaw ang iyong lahi gagawin kong isang malaking bansa. Nagmakaawa si Moises kay Yahweh. Huwag ninyong lilipunin ang mga taong nilabas ninyong Ehipto sa pamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Amen. Verse Exodus 32 verse 12 to 14. Bakit sasalitain ng mga Ehipsyo na sasabihin, dahil sa kasamaan, inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at upang lipunin sila sa balat ng lupa. Iurong mo ang iyong mabangis na pag-iinit at pagsisihan mo ang iyong kasamaan. Ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac, at si Israel na iyong mga lingkod, na silang iyong mga sinumpaan sa iyong sarili at mga pinagsabihan. Aking nararamdaman ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit, at lahat ng lupang ito na aking sinasalita ay aking ibibigay sa inyong binhi at kanilang mamanahin magpakailanman. At pinagsisihan ng Panginoon ang kasamaan ng kanyang sinabing kanyang gagawin sa kanyang bayan. Yan lang po rin ng Diyos. Sisi verse, Exodus 32 verse 15 to 17. At si Moses ay pumihit at bumaba sa bundok, nadala ang 2 tapyas ng patutuo sa kanyang kamay, mga tapyas na may sulat sa 2 mukha niyaon, at sa isang mukha at sa kabilang mukha ay may sulat, at ang mga tapyas ay gawa ng Diyos, at ang sulat ay sulat ng Diyos na nakaukit sa mga tapyas. At ang narinig ni Husi ang ingay ng bayan na humihiyaw, ay sinabi kay Moises, may ingay na pagbaba ka sa kampamento. Yun lang po rin ng Diyos. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay magkikita sa Exodus chapter 32 verses 18 to 20. Ito po ay para kay Mera. At kanyang sinabi, hindi ingay ng pagtatagumpay o ingay man ng pagkatalo, kundi ingay ng mga umaawit ang aking naririnig. At nangyari ipaglapit niya sa kampamento ng kanyang nakita ang guya at ang sayawan. At ang galit ni Moises ay nag-init sa kanyang inahagis ang mga tapyas na sa kanyang kamay at nangasira sa paanan ng bundok. At kanyang kinuha ang guya ng kanilang ginawa at sinunog ng apoy at giniling hanggang sa naging alabok at isinaboy sa babaw ng tubig at pinainom sa mga anak na Israel.
Yun lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabi ito ay sa Exodus chapter 32 verses 21 to 23 na sinasabi, Then Moses said to Aaron, What did this people do to you that you have brought such great sin upon them? 22, Aaron said, Do not let the anger of my Lord burn. You know the people yourself, that they are the prone to evil. 23, For they said to me, Make a God for us who will go before us. For this Moses, the man who brought us up from the land of Egypt, we do not know what has become of him. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po. And God Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyong Exodus chapter 32 verses 24 to 26. Sabi po rito, So I said to them, Let any who have gold take it off. So they gave it to me, and I threw it into the fire, and out came this calf. And when Moses saw that the people had broken loose, then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Come to me. And all the sons of Levi gathered around him. Amen. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. God bless everyone. Read verse 32, Exodus 32, verse 27 to 29. At sinabi niya sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Ipatong sa bawat lalaki ang kanyang tabak sa kanyang hita at simaon sa kanyang parito sa mga pintuan daan sa buong kampamento at patayin ng bawat lalaki ang kanyang kapatid na lalaki at ng bawat lalaki ang kanyang kasama at ng bawat lalaki ang kanyang kapwa at ginawa ng mga anak ni Levi ang ayon sa lalaki ni Moises at nabuwal sa bayan ng araw na yaon ang may 3,000 katao. At sinabi ni Moises, ito talaga ninyo ang inyong sarili ngayon sa Panginoon. Oo, bawat lalaki laban sa kanyang anak na lalaki at laban sa kanyang mga kapatid na lalaki upang kanyang pagkaloob sa inyo ang pagpapala sa araw na ito. Yan lang po, purihin ng Diyos. Pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 32 verses 30 to 32. Ito po ang nakasulat. At nangyari ng kinabukasan na sinabi ni Moises sa bayan, Kayo'y nagkasala ng malaking kasalanan, at ngayon sasampahin ko ang Panginoon. Marahil ay aking matutubos ang inyong kasalanan. At bumalik si Moises sa Panginoon at nagsabi, O ang bayan ito'y nagkasala ng malaking kasalanan, at gumawa sila ng mga Diyos na ginto. Ngayon kung iyong ipatatawad ang kanilang kasalanan, at kung hindi, ay alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo sa iyong aklat na isinulat mo. Yun lang po. Maraming salamat. God bless. Pagpalang kami pumuli sa ating lahat at ako po'y magbabasa muli. Ito po'y kay Mrs. Aking pong babasahin dito po sa Exodus chapter 32 verse 33 to 35. At sinabi nga po dito, Sumugot ang Panginoon kay Moises, kung sino ang nagkasala sa aking pangalan, niya ang buburahin ko sa aklat ko. Lumakad ka na at pangunahan ang mga tao pumunta sa lugar na sinabi ko sa iyo. At ang panahon at pangungunahan kayo ng anghel ko, pero darating ang panahon na paparusahan sila ng mga kasalanan nila. At nagpadala ang Panginoon ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil sinamba nila ang Diyos ang baka na ginawa ni Aaron. Amen po. So, dito po sa talatang binasa ko makikita po natin na sinabi po ng Panginoon kay Moises na kung sino nagkasala nagkasala sa kanyang pangalan ay buburahin po sa
aklat ay buburahin po sa aklat po. Ibig sabihin po nung aklat, yun po yung libro ng buhay na nakatala po doon sa ating Panginoon kung sino po yung mga tao na may mga mabubuting kalooban. Dahil nga po sa ginawa po ng mga Israelita, sa ginawa po ni Aaron sa pagsamba po nila doon sa gintong baka, ay sinabi po ng Panginoon na darating ang sinabi po ng Panginoon na darating ang panahon na parurusahan ko sila sa mga kasalanan nila. Dito po talaga natin makikita na kapag po talaga tayo ay hindi po matuwid at hindi po tayo nakakakilala sa ating pong Panginoon, ay dito po tayo mahantong sa ganito pong pagkakataon. Kapag po hindi natin isinagawa, hindi po natin isinabuhay yung pong sinasabi po ng ating Panginoon na nakasaad po dito sa Biblia. Kaya dito po natin makikita, kapag po katulad nga po yung ginawa ng mga Israelita sa ating Panginoon. At ang ginawa nga po ng Panginoon ay nagpadala nga po siya ng mga karamdaman sa mga Israelita dahil nga po sa pagsamba nila sa Diyos ang baka, sa Diyos ang ginawa ni Aaron. Kaya tayo po mga kapatid, kung minsan dumarating sa buhay natin yung pagkakataon natin na tayo nagkakaroon ng pinakamabigat na problema sa pamilya, financial man o ano, yan po minsan talagang inaalot po ng ating Panginoon sa atin. Binibigyan po tayo ng pagsubok na kung gaano po tayo ka-trust sa kanya po yung ating pong faith ay tinitis po tayo ng Panginoon. At ang lahat ng po iyan ay kung dumadanas po tayo, kung ano po mga bagay na nararamdaman natin, kung ano po mga pasakit sa kalooban natin, lagi po natin tatandaan yan na all things work together for good for those who love God according to His purpose. Lagi po may purpose pong Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya gulang po tayo ng kung ano pong mga minsan sabihin na natin yung pinakamabigat na problema dumating sa atin. Lagi po natin tatandaan